everyone! Good evening! I'm back! This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa first hot picks ng Missology para sa Miss Universe Philippines. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre alam ko excited kayo dahil eto na nga, naglabas na ng first hot picks ang Missology para sa Miss Universe Philippines. And then, eto na ang kanilang mga choices. At sino nga ba ang nag-number 1 para sa kanila? So, usapang Missology to. So, nakaraan din, naglabas sila nung unang-una noong nakaraan taon ng Miss Universe Hot Picks. Siyempre, pinagkaguluhan ng bonggang-bongga dahil si Atisa Manalo ay nilagay lang nila sa number 4 spot. Diba? So, remember that time na talagang marami nagsasabi, ay nako, bakit si Atisa ay nilaglag nila? Dumating pa nga sa punto na si Atisa ay nalagay sa number 6 diba? Pero, eto na. Pag-usapan natin yung kanilang first hot picks. So, sa saan ayon ba kayo o hindi? Or magiging happy ba kayo sa naging resulta nila? Or meron kayong nakikita na talagang ay dapat nasa top 5 siya at the best? Ito na. So, syempre, after ng Aqua Boracay swimsuit competition, marami talagang nagsasabi na, medyo lumakas tong girl na to. Ay, eto, medyo nalaglag siya sa eksena. So, marami talagang ganon. Pero, tignan natin kung sino nga ba ang kanilang number 10. So, sa number 10 nila ay si Mountain Province. To be honest, hindi naman ako mag-aano kay Mountain Province dahil nakikita ko na malakas din talaga si Mountain Province. And then, nandito din, number 9 nila si Muntinlupa. Kung saan, ito ay isa sa mga napansin doon sa Aqua Boracay, di ba? And then, si Nueva Ecija, nakalagay sa number 8. And then, number 7 naman si Nicole Bermeo para sa pambato ng Cebu Province. And then, nandiyan din si Pampanga para sa number 6 spot. At naloka ako kasi parang medyo parang ganun ba talaga yung ranking? So, naloka ako kasi nasa number 13 spot nila si Sultan Kudarat at nasa number 12 naman nila si Baguio at 11 naman si Manila. So, kung iisipin mo, parang talagang ang layo ng nilaglag ni Baguio, Sultan Kudarat at saka ni Manila. Si Manila maintindihan ko pa, pero si Baguio parang nalagay sa number 12, medyo naloka ako doon. At umangat sa kanya si Nueva Ecija. Siguro, ang Missology, mas nakikita nila yung potential at yung galing ni Nueva Ecija at saka ni Mountain Province. Kaya, mas umangat sa top 10. Pero, si Baguio naman ay napasama sa Aqua Boracay swimsuit top 12, di sana mas umangat na siya. Charot. So, yan. At saka si Sultan Kudarat, di ba, si Manila. So, na medyo nakakaloka lang. But, syempre, desisyon nila to. At saka first hot picks pa lang naman. So, ibig sabihin, mababago pa. And then, punta naman tayo doon sa first 5 nila. Doon naman sa first 5 nila, nasa number 5 spot si Iloilo. Number 4 naman si La Union. Number 3 naman si Tarlac. Number 2 naman si Cebu City. At number 1 naman si Taguig. Saan ayon ba kayo sa napili nilang number 1 girl? Medyo, syempre, alanganin, di ba? Kumbaga, kung iisipin mo, parang si Tarlac, mas maganda ba talaga ang ipinapakita ni Tarlac more than kay La Union? Para maging number 3 si Tarlac at number 4 lang si La Union? Si La Union ba ay much better kay Tarlac talaga na dapat ba
siya ang nasa number 3 spot or more pa. And then, si Cebu City. So, medyo lumakas talaga si Cebu City sa paningin ng lahat. Kasi nga, after nga ng performance niya sa swimsuit competition. Pero marami nga nagsasabi, it's between Taguig at saka Cebu City kasi yung Cebu City kasi nakita natin doon sa performance nila sa Aqua Boracay. Marami nagsasabi na sobrang ganda daw talaga ng performance ni Taguig at saka ni Cebu City. Pero ako, ang nakita ko, parang much better yung performance ni Cebu City and then La Union and then, of course, si Taguig. Si Taguig kasi, medyo hinanapan ko pa siya ng more. At nandoon ako na nakita ko naman na nag-perform siya talaga ng bonggang-bongga. At hindi ako nagulat doon sa performance niya kasi she's a performer. So natural, alam niya kung paano igalaw yung sarili niya dyan. Pero kung between kay Tarlac at saka kay La Union, kay Taguig, I think talagang lamang na lamang talaga si Taguig kay La Union. And then, pagdating naman dito kay Cebu Province at saka kay Taguig, parang feeling ko mas lamang si Cebu Province. And then, pagdating at saka kay La Union, parang feeling ko mas lumamang pa rin talaga si La Union more than kay Tarlac. Pero, decision nila to eh. So, ibig sabihin ba, mas lamang ba talaga ang performance ni Tarlac more than kay Pampanga or kay Cebu City or kay Baguio para mas iangat itong si Tarlac at mas ilaglag si Pampanga at saka si Cebu City? Kasi ako para sa akin mas feeling ko maganda ang performance din ni Pampanga more than kay Tarlac during the Aqua Boracay. Don't get me wrong, guys. Kaya parang feeling ko dapat si Pampanga ay nasa top 5 at ilaglag yung iba. Charot. So, si Iloilo, kamustahin natin. Deserve ba niya ang makatungtong sa top 5 talaga? To be honest, sa ipinapakita naman kasi ni Iloilo, sobrang magaling din eh. Kaya siguro, madali sa kanya yung makatungtong sa top 5. Plus, nandoon ako sa part na parang nakikita din talaga natin yung banat niya. Sobrang panalo talaga. And then, medyo nalungkot lang ako kay Cebu Province na medyo parang nalalaglag. And then, saka kay Baguio. Pero naniniwala ako na nagpa-perform ng maayos si Baguio at saka si Cebu Province at saka si Pampanga at possible na pwede silang umangat sa itaas pa sa top 5. Medyo masikip kung iisipin ninyo, di ba? Masikip ang top 5 dito sa Miss Universe Philippines. Pangan na lang natin kung ano pa yung magiging labas nila na second hot pick. So, okay lang ba na si Taguig ang naging number 1 nila? To be honest, okay din lang naman. Kasi si Taguig kasi, hindi mo din na pwede underestimate yung kakayahan niya kasi kaya naman talaga ni Taguig na gumalaw ng bonggang-bongga dito sa kompetisyon. And then, plus nandoon magaling din ang kanyang com skills. Plus nandoon na alta-altahan ang beauty, di ba? So ngayon, kung siya ang nag-number 1 dyan sa Missology, hindi ako magdi-disagree kasi parang feeling ko para sa kanila yung decision na yan. And then, parang feeling ko, yes, pwedeng-pwede naman talaga si Taguig para sa number 1 spot. And then, nandoon lang ako sa mga sumunod na posisyon. Like example, si La Union, si Pampanga, si Nicole Borromeo, na dapat mas maangat din sila. Pero si Cebu City, sobrang safe siya ngayon sa top 5 after ng Aqua Boracay. Pero abangan natin kung ano ang magiging eksena nila sa preliminary competition dahil doon talaga magkakaalaman talaga sila ng galawan. Kung ito nga bang mga girls na to ay papalo nga ba talaga ng bonggang-bongga at mababago ang ikot ng mundo para sa kanila. So, yun. So, I totally agree naman doon sa number 1 nila kasi sabi ko nga, possible din naman talaga manalo si Taguig ng Miss Universe Philippines. Bakit hindi?
kasi nakikitaan na natin din siya talaga ng potential, nakikitaan natin na lumalaban at higit sa lahat, kaya niya talagang sumabay. Kahit nga sabihin pa ng iba, ay ang liit naman niya eh, small but terrible talaga ang laban dito ni Taguig. And ayun, so happy naman ako. Sa total ng kanilang inilabas na hot pick ay pwede pa tong mabago sa mga susunod na araw, and then doon malalaman natin kung sino nga ba ang magiging final prediction nila very soon. Diba? So, laban lang, at ayan ay kayang-kaya ng mga candidates na baguhin ang ikot ng mundo dito sa laban ng Miss Universe Philippines. So, medyo naloka ako sa kanilang number 1. Hindi naman. Oo. So, kumbaga para sa akin ay well-deserved naman din talaga ni Taguig na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero naniniwala ako na malakas pa rin ang laban ni La Union dito sa competition na to, at saka syempre ni Pampanga. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.